Nagbabala ang mga eksperto laban sa respiratory syncytial virus o RSV. Isa umano itong karaniwan at nakakahawang virus na nagdudulot ng impeksyon. Delikado ang sakit na ito sa mga senior citizen. Para sa iba pang detalye, makakausap natin ang infectious disease expert at Philippine College of Physicians President, Dr. Jean Solante. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Hi, Cheryl. Magandang tanghali. Salamat po sa oras. Doc, ano ba itong RSV at paano ba ito nakukuha? Well, Cheryl, parang influenza din to, no? Or COVID. Ganun ang behavior. It can be acquired through respiratory droplets. Ibig sabihin, within 3 feet doon sa mga may sintomas, pwedeng mahawaan yung mga katabi niya. Now, ang unique nito, Rachel, kasi Cheryl, this virus can really cause more severe infection sa mga matatanda. No? So, ganun yung matanda at saka yung may mga comorbidities kagaya ng may COPD or asthma. And a lot of times, itong nakikita natin dito sa mga ganitong klaseng virus can also really cause severe infection and hospitalization sa mga ganitong klaseng edad. Ano po ba ito? Laganap talaga during this time of the year, Doc? Yes, ang mataas ng rate ng RSV usually sa malamig na panahon or mga tag-ulan, no? And in fact, doon sa mga data in previous years, meron tayong nakikita last year, yung 2023, nung nag-peak yung influenza-like illness, isa sa mga virus na na-detect doon is RSV. But initially, we thought this is only a mild respiratory tract infection, but for elderly, it is not, no? Kaya pag-ingat ang may mga edad at saka may mga comorbidities sa mga ganitong klaseng infection. Ano po yung mga sintomas ng RSV na dapat pong bantayan, Doc? Unang-una, kadalasan they present with fever, tapos ubo, tapos eventually 3 to 5 days, pag hindi pa rin nawawala yung lagnat at ubo, doon na sila hinihingal, nahirapang huminga. At minsan, ang mga komplikasyon nito, Cheryl, atake sa puso because it can also affect yung mga komplikasyon outside of the respiratory tract, kagaya ng heart. So, kailan po dapat dalhin ang isang pasyente na nakakaranas po ng ganitong mga sintomas? Kailan sila dapat magsuspetsa na posibleng RSV? Sabi nyo nga po, dahil nakamamatay ito sa may mga edad na at mayroong mga comorbidity. Well, ang mangyari dito, pag limbawa ang isang may edad na, meron siyang ubo, pabalik-balik, 3 days, 4 days, tapos on the 5th day, nahirapan na siyang huminga, tapos nandun pa rin yung lagnat na hindi pa bumababa. I think he has to consult the doctor para at least masuri talaga kung RSV. Kasi alam mo, ang problema nito, Sherry, it can also present any symptoms just like your flu or even COVID-19. Yes, yes. Opo. So paano po ang test na ginagawa para to confirm na RSV po ito? Meron tayong mga test ngayon sa mga hospital na yung plema, pinapatest natin yan. Specifically, matutukoy yun doon, makikita kung RSV positive yung isang pasyente. Paano po makakaiwas sa RSV? At may bakuna po Yes, ba para rito, Doc? Yes, may bakuna na available, isang dose lang to para doon sa mga matatanda at saka may mga comorbidities. At siguro importante habang hindi pa nabakunahan, ang paalala pa rin natin sa mga matatanda na magsuot pa rin tayo ng face mask, especially doon sa mga mataong lugar or may mga kasama sa bahay na may mga sintomas para hindi mahawaan sa mga ganitong klaseng respiratory virus infection. Sabi nyo nga po, ang pinakadelikado talaga ay yung mga senior citizen po natin. Pero yung mga mas bata-bata, tatamaan pa rin, Doc, ano? Yes, matatamaan pa rin sila. Pero usually, Cheryl, ang mga bata talagang, especially yung mga teenager, kayang-kaya nila to na makasurvive sila nito. Ang delikado dito, dalawang population, yung less than 5 years old at saka yung more than 60 years old and above. Alright, marami pong salamat,
For all the information, Dr. Ron Jean Solante, infectious disease expert at Philippine College of Physicians President. Magandang tanghali po.